mencari mengakrabkan rasa persaudaraan di seluruh Nusantara, khususnya pencinta batu akik bertuah, yaitu batu akik anti. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agima Testing. Bali, ang video ang ipapakita ko nga pala sa inyo ay ang pagpapatuloy ng Agima Testing ng mga taga Malaysia. May isang lugar kasi sa Malaysia na kung saan ay nagkakaroon sila ng isang selebrasyon. At ang isang importanteng kaganapan nga pala sa selebrasyon na ito ay ang pagpapakontest o isang tournament na kung saan ay magtatagisan sila ng galing at lakas ng kanilang mga agimat. Ang paligsahan na ito ay nilalahukan ng maraming miyembro. Basta meron kang singsing na may lucky charm stone ay pasok ka rito. Layunin ng paligsahan na ito ang pagkaisahin at magkaroon ng mapayapang samahan ang kanilang komunidad. Ang tournament na ito ay kanilang isinasagawa sa pamamagitan ng kanilang nakagisnan at tradisyong pamamaraan ng pagtesting ng agimat. Ito yung ilalagay nila ang agimat sa isang baso na may lamang tubig, tapos ay puputokan ito ng baril. Kapag ang baso ay nabasag, ibig sabihin ay walang bisa ang agimat o talo ang may-ari nito. At kapag ang baso ay hindi nabasag, ibig sabihin ay may bisa ang agimat at may pagkakataong manalo ang nagmamay-ari ng singsing. So tara mga ka-horror, at sabay-sabay nating panoorin ang paligsahan ng agimat na ito. Bali, makikita nga natin sa video mga ka-horror na nagre-ready na yung mga organizer ng paligsahang ito para sa gagawin nilang tournament. Dito ay isa-isang tinatawag ng MC ang mga pangalan ng lalahok sa paligsahan. Bali, hindi ko na nga pala ipapakita sa inyo yung buong video ng paligsahan. Namili na lang ako ng highlights kasi sobrang haba ng video. At ang importante naman dito ay makita natin kung sino yung nanalo at saka kung paano nila ginagawa yung tournament. So tara mga ka-horror at simulan na natin ang video. Bali, ang naging takbo nga pala ng tournament na ito ay mabilis lang. Ganun lang yung nangyari. Bali, isasalangan nila ng baso na may tubig, tapos andun sa loob yung singsing na may lucky charm stone. At pagka naisalang na ito ay puputokan ito ng baril. So kapag hindi nabasag yung baso ay itatabi nila at ililista nila kung sino ang may-ari. Pero kapag nabasag yung baso ay tuloy-tuloy lang, papalitan nila ito ng panibago. So gaya nga ng nakita nyo. Ayan, panoorin natin mga ka-horror. Pagdating naman sa ginagamit nilang baril ay katulad pa rin ng dati yung gamit nila. So hindi nila pinapalitan. Ito talaga yung tradisyon na ginagamit nila sa testingan ng agimat. At kung mapapansin natin mga ka-horror na tutukan din ang ginagawa nilang pagbaril. At talagang walang lumulusot, basag lahat. 3, 2, 1. So yun nga mga ka-horror, sa unang pagkakataon nga ay meron ng isang isinalang na hindi nabasag yung baso. So dito nga pala sa testingan ng agimat na ito, hindi to tulad ng mga nakaraang testingan na kapag yung baso ay hindi nabasag ay uulitin ulit to sa pangalawang beses at pangatlo para matiyak na talagang may bisa ito. Dito sa ganitong klase ng paligsahan, once na yung baso mo ay hindi nabasag ay itatabi na agad yung nanalong yon at kumbaga waiting na siya. Mag-aantay na lang ulit kung meron pang hindi mababasag, tsaka sila magdidesisyon kung anong klaseng pag-testing ang gagawin nila, kung babarilin ba ulit nila o pipiliin na lang kung alin ang talagang mas nakita nilang mas magaling na agimat.
At yun nga, meron ng isang pumasa o hindi nabasag na baso. At ayan, itinuloy ulit nila yung testingan. So makikita nyo naman, sunod-sunod talagang may nababasag. Uy, parang yung isang yun tumumba lang. Ayan kumbaga kinikilatis nila yung baso kung may tama ba o wala. Siyempre iba usapan kapag natumba lang kumbaga pasado pa rin yun. So ayan, sinalangan ulit nila mga horror. So panoorin natin ang video So, mga ka-horror sa dami ng binarel talagang sumasabog yung baso Kumbaga wala talagang pumapasa. Berikutnya 102. Pasar siap? 3, 2, 1. Mana tidak lewat? Ya, berikutnya peserta urut 103. Siap? 3, 2, 1. Mana tidak lewat? Ya, peserta nomor 103 belum lolos. Ya, berikutnya peserta nomor urut 104. Pasar? 3, 2, 1. Ya, masih belum lolos. Berikutnya 105. Pwede rin natin gawin sa Pilipinas ang ganitong klase ng kaligsahan na kung saan ay magkakaroon ng friendly tournament ang lahat ng gustong lumahok na antingero, na ang tanging layunin ay pagkaisahin at magkaroon ng mapayapang komunidad ang mga antingero sa Pilipinas. Baka sa pamamagitan nito ay maiwasan ng siraan at hindi pagkakaunawaan ng bawat antingero dito sa Pilipinas. Bali sa punto nga na ito ay natapos na ang ginawang paligsahan at ilang sandali pa nga ay i-announce na ng MC kung sino-sino ang mga nanalo sa ginawang tournament. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po. Yang juara 2 Virus Versi. Virus Versi. Untuk juara 2-nya. Oke. Untuk juara 1 namanya Mas Ponco. Mas Ponco dari mana? Komunitas Kupang. Oh, dari komunitas Kupang. Mas Ari ya? Oke, komunitas Mas Ari. Terus untuk juara 2 mohon maaf. Untuk namanya Mas Rizal. Mas Rizal dari mana? Komunitas Kupang. Komunitas Kupang. Alhamdulillah. Dua-duanya Dan Kupang. ini juga teman-teman dari MBM, Ustadz Sakur menghadiri juga. Dan ini dari Mas Teka. Hidup MBM! Hidup! Hidup Mas Teka! Hidup! Semangat PBB! Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli